Maaaring wala man lang kahit isang patak ng dugong Pinoy sa kanya, pero walang duda na talagang Pinoy ang puso ng It's Showtime host na ito. At nakita natin yan sa loob ng ilang taon na nasa local entertainment scene siya. Isa rin siya sa magaling na komedyante at businessman sa bansa. Alamin natin ang mga naipundar niya gaya ng kanyang bahay, sasakyan, negosyo at net worth ngayon taon. Siya si Bang Hyun-sung, kilala sa pangalan na Ryan Bang. Ipinanganak noong June 16, 1991 sa Seoul, South Korea, kina Bang Do-chol at Shin Mayong-jo, isang dating opisyal ng gobyerno na ama at ina ng may bahay. Noong 2005, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang ina ni Ryan ngayon ay isang real estate broker, habang ang kanyang ama ay nagmamaneho ng taxi. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya noon, kasama ang kanyang ama na kampyon sa billiard player na nagmamay-ari ng 3 billiard center at ang kanyang ina ay isang simpleng may bahay. Napakasarap ng buhay noon para sa kanila, hanggang sa tinamaan ang South Korea ng matinding krisis sa pananalapi mula 1997 hanggang 1998, na tuluyang bumagsak sa kanilang kabuhayan at humantong sa hiwalayan ng kanyang mga magulang. Pinili niyang tumira kasama ang kanyang ina, na nag-aalaga sa kanya ng mabuti habang nakikipagsapalaran din ng mga kakaibang trabaho para lamang matugunan ang parehong pangangailangan. Nagsimula ang kanyang paglalakbay dito sa Pilipinas nang makita niyang nabighani siya sa kagandahan nito sa pamamagitan ng librong ipinahiram sa kanya ng isa niyang kaibigan. Pinapunta siya ng nanay niya dito para magbakasyon at mag-aral ng English, at inalagaan siya ng mag-asawang kaibigan ng nanay niya. Kahit gaano ka-challenging ang buhay niya dito, nakayanan pa rin niya dahil sa kabaitan ng mga Pilipinong nakilala niya sa daan. Maaaring nakatira siya sa gated community ng Bel Air sa Makati City kasama ang kanyang mga magulang, ngunit nag-aral siya sa isang pampublikong paaralan sa Leverisa, Pasay City dahil iyon lang ang kayang bayaran ng kanyang single mom. Gayunpaman, nang medyo maayos na ang mga bagay-bagay para sa kanya rito, napilitan si Ryan na bumalik sa kanyang sariling bansa. Pinabalik siya ng kanyang ina sa Pilipinas dahil mas magiging mahirap ang buhay niya sa South Korea at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa isang internasyonal na paaralan habang nakatira sa bahay ng isa sa kanyang mga kaklase sa Leverisa. Noong May 2010, pumasok si Ryan sa Pinoy Big Brother House, kasama ang 10 iba pang housemate. Pagkatapos ng 56 na araw, nakakuha siya ng sapat na mga boto upang maabot ang Big Night, kung saan nanalo siya bilang second big winner, at dito nagsimula ang kanyang karera sa Pilipinas, at naging parte ng noontime show na It's Showtime. Hindi ipinakita ni Ryan sa publiko ang kanyang bahay, pero siguradong maganda ito, at gaya ng ibang mga artista, mayroon din itong condominium na hindi niya ibinida sa mga tao. Sa isang video sa YouTube na na-upload noong March 2022, inihayag ng mga co-host ng It's Showtime ni Vice Ganda ang mga luxurious rides na karaniwan nilang ginagamit sa trabaho. Si Ryan ay mayroon artista van na Hyundai Grand Starex, na nabili niya 7 years ago, ayon sa Top Gear Philippines Buyer's Guide. Ang price ng 2019 model ranges ay 1.3 million pesos hanggang 2.9 million pesos. Sa kabila ng mga ito, ay buong ipinagmamalaki ng aktor ang kanyang mga naglalakihang negosyo na naipundar niya bilang artista sa Pilipinas. Nang magsara ang ABS-CBN ay naisipan ni Ryan na magtayo ng business. Nagsimula siya ng Joba Kimchi noon pandemya, dahil sa kanyang ina, nagbibenta siya ng kimchi, at nagpapadala siya sa mga It's Showtime host para dun ibenta, at sa mga kaklose niya. Hanggang sa dumarami ang bumibili. Nang maglaon, naisipan ni Ryan na palawakin ang kanyang negosyo at sinimula ng Dukap na nag-aalok ng iba't ibang Korean rice bowl. Ayon kay Ryan, na-inspire ang Dukap sa mga bonding moments nila ng kanyang ama noong bata pa siya sa South Korea. Dahil ang kanyang unang 2 negosyo ay konektado sa kanyang mga magulang, naisipan ni Ryan na magbukas ng isa pang negosyo na magpapakita ng kanyang interes. Kaya nagpatayo siya ng hair salon na tinatawag na Moredo Art. Mukhang nasiyahan si Ryan sa pagmamay-ari ng maraming negosyo na sinimulan niya ng isa pang pakikipagsapalaran sa unang bahagi ng taon nito,
isang tunay na Korean fine dining restaurant na tinatawag na Paldo. Noong February 2024, binuksan ni Ryan ang kanyang Korean cuisine restaurant na Paldo. Ang chef nito ay 25 years ng chef sa Korea at marami siyang experience on fine dining and authentic traditional food. Ayon kay Ryan, ang mga customer ng Paldo ay tinatrato na parang royal sa kanilang surasang, na mga pagkain na inihahain para sa mga hari at reyna sa South Korea. Noong March 16, 2024, binuksan niya naman sa Quezon City ang Mexican-themed Siesta Horchata Cafe, ang unang horchata-centric coffee house. Co-owned ito nina Ryan at Paula Huyong, ang kanyang girlfriend. Ito ang napakalaking building complex na inuupahan niya sa Diliman, Quezon City, kung saan makikita ang mga negosyo at opisinang pag-aari niya, kasama ang kanyang Korean fine dining restaurant at ang Horchata Cafe ng kanyang non-showbiz girlfriend na si Paula. Walang nakakaalam sa saktong net worth ni Ryan. Ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay $6 million, o 341 million pesos. Kasama na ang lahat ng pinagkikitaan ng aktor, kabilang ang lahat ng kanyang negosyo at mga social media gaya ng Instagram at YouTube. Matapos ma-heartbroken ng maraming beses dahil sa pag-ibig, sa wakas ay natagpuan na ni Ryan Bang ang espesyal na babae na nagpagaling sa kanya at ito ay walang iba kundi ang kanyang pinakamamahal na non-showbiz girlfriend na si Paula Huyong, isang 28 anyos na marketing professional mula sa Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Mula noon, ipinagmamalaki ng magkasintahan ang pag-post tungkol sa isa't isa at sa kanilang matamis na sandali na magkasama. Ilang buwan sa kanilang relasyon, marami na silang nagawang magkasama. Sina Ryan at Paula ay nasa isang relasyon mula noong 2023, kaya naman naglakas loob si Ryan na mag-propose sa kanyang girlfriend at ngayon ay engaged na ito. Si Ryan Bang ay nagpapakita ng isang tiyak na antas ng pagiging aktibo sa iba't ibang mga platform ng social media na nangyayari sa YouTube, Instagram at Twitter. Dahil sa kasikatan ni Ryan sa Pilipinas, ay inalok pa ito ng mga premier Korean talent agencies na magtrabaho sa kanila. Pero mas pinili niyang tanggihan ang lahat dahil bukod sa mas mahal niya ang It's Showtime at ang mga Pinoy, gusto rin niyang magkaroon ng mas maraming karanasan bago magsimula sa isang bagong paglalakbay sa kanyang sariling bansa. Si Ryan ay sobrang napamahal na sa Pilipinas, at mahal din naman siya ng mga Pilipino. Kung mayroon mali o kulang sa mga nabanggit, ay pwede niyo i-clarify sa comment section. Salamat.